Matapos tuluyang lumitaw si Antares sa Earth, ang pinakamakapangyarihang monarch at ang hari ng mga dragon, nagsimula ng tunay na digmaan na magtatakda sa kapalaran ng buong mundo. Habang naghihintay si Song Jinwoo sa China sa harap ng napakalaking gate na lumitaw doon, inaasahan niyang doon magsisimula ang pag-atake ng hukbo ng mga monarchs. Ngunit nagkamali siya. Sa kabilang panig ng mundo, sa Canada, doon unang nagpakita si Antares. At sa kanyang pagdating, naging abo sa isang iglap ang mga pinakamalalakas na hunters na naroroon. Samantala, sinubukan namang iligtas ni Jinwoo si Adam White sa pamamagitan ng Shadow Soldier na itinanim niya sa anino nito. Ngunit bago pa sila makatakas, bigla na lamang lumitaw si Antares sa kanilang harapan. At sinabi nito, "Saan sa palagay mo ikaw pupunta, Shadow?" At sa gitna ng matinding takot, napasabi na lamang si Adam White na, "Mr. Song Jinwoo, ako ay..." At dito, bumuelo ng isang pag-atake si Antares. Mula sa kanyang bunganga, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake na direktang tumama sa Shadow Soldier ni Jinwoo na nagpoprotekta kay Adam White. Tuluyan silang nilamon ng kapangyarihan ni Antares. Pagkatapos, napapikit na lang si Jinwoo habang nadidinig ang sigaw ni Adam White. Napasabi si Jinwoo na, "Lintik, dapat nakita ko agad ito." At dahil nga na lalong lumalakas ang aking Shadow Army habang tumatagal ang labanan, sinusubukan ng kalaban na paikliin ang digmaan sa pamamagitan ng pagtitipon ng kanilang mga puwersa sa isang lugar. Binuksan ng mga monarch ang lahat ng 8 gate upang magmukhang sinusunod nila ang orihinal na plano. Ngunit sa katotohanan, ipinadala nila lahat ng kanilang hukbo sa gate na pinakamalayo sa akin. Kapag pumunta ako ron ngayon, agad itong hahantong sa isang ganap na digmaan. Nauwi sa wala ang plano kong bumili ng oras. Malaki ang naging pagkakamali ko. At napasabi si Liu Sigang na, "Mr. Song Jinwoo." At sinabi pa ng assistant na, "Sir, ang Canada ay..." At napasabi naman si Jinwoo sa kanyang isipan na, "Wala na ba talaga akong magagawa?" At lumipat ang eksena kay Antares. Sinabi nito na, "Naririnig ko ang pagtibok ng mga puso ng mga nilalang na ito at ang kanilang mga sigaw. Ang tunog ng kanilang kamatayan ay parang musika sa aking pandinig." Mukhang handa na tayo. Wasakin niyo ang lahat ng makikita ninyo. Yan lamang ang ating misyon. At dito nga ipinakita ang dalawa pang monarchs na kasama ni Antares. Ang monarchs of the Iron Body at ang monarch of Transfiguration. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay David Brennan. At sinabi nito, malamang patay na silang lahat sa ngayon. Ang mga hunters, ang mga agent, at ang mga reporter na nagpipilm sa lugar. May daan-daang dragon. Nasunod pang napakalalaking alon ng mga higanting halimaw at mga insekto. Ang sakunang ito, lampas sa kakayahan ng sangkatauhan. Patay na silang lahat. Tapos na ang lahat. Oras na lamang hinihintay bago makarating ang mga halimaw sa Amerika. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hinihikayat ni Song Jinwoo ang lahat na lumayo hanggat maaari sa gate. Wala nang pag-asa ang mundo. Tama, ito na ang katapusan. Pagkatapos, biglang may lumitaw na anino sa tabi ni David Brennan. At dito nga si Song Jinwoo ay dumating. At napasabi si David Brennan, "Mr. Song Jinwoo." At sumagot si Jinwoo, "Pasensya na sa biglaang pagdating ko. Ngunit may kailangan ako. Ang runestone. Pakiusap, pakibigay sa akin ng runestone na naiwan ni Kamish." Pagkatapos, nagulat si David Brennan at sinabi nito, "Ngunit Mr. Song Jinwoo, gaya ng alam ninyo, nasa pangangalaga ng Federal Bureau ang runestone ni Kamish." Ngunit bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang muka at napasabi na, "Ano ba tong pinagsasabi ko? Hindi mahalagang Federal Bureau sa ngayon. Wala nang halaga ang runestone na iyon kung mauuwi rin sa abo ang buong bansa." At sinabi ni David Brennan, "Pasensya na, mukhang hindi pa ako tuluyang nahihimasmasan. Maibibigay ko sa iyo ang runestone na iyon. Ngunit para saan mo ito gagamitin?" At sumagot si Jinwoo, "Gagamitin ko ito para sa isang counter-attack.
At sinabi ni David Brennan, sinabi mo ang mga rulers ang nagpadala ng mga halimaw na yun dito. Kung ganun, ano nga ba talagang mga runestone na nakikita natin sa loob ng kanilang mga katawan? At sinabi ni Jinwoo na mga regalo iyon ng mga rulers. Nilikha ang mga iyon upang tulungan tayong mga tao na manghuli ng mga halimaw ng mas mahusay. Nais ng mga rulers na labanan natin ang mga halimaw ng buong lakas. Sa paraang iyon, mas mabilis na kumakalat ang mana sa mundong ito. Ang pinsalang natatanggap nating mga tao ay isa lamang epekto nito. Hindi iyon ang tunay nilang layunin. Kapag namatay ang isang halimaw, otomatiko na seselyuhan ang kakayahan nito sa isang bato. Nilikha ng mga rulers ang mga runestone upang tulungan ang mga tao na manghuli ng mga halimaw. At sinabi ni David Brennan, yan lang ba talaga ang kailangan mo upang mapigilan ang mga halimaw? At sumagot si Jinwoo, isa lang ang paraan para malaman natin. At siya nga pala, maaari ba akong humingi ng isa pang pabor? At dito nga lumipat ang eksena kay Lady Selner. At sinabi ni Lady Selner na, hindi ko inaasahang magkakaroon ako ng bisita sa panahong tulad nito. Hindi ka nakatulad ng taong nakilala ko noon. Noon, ang kadiliman ay nananahan lamang sa kaibuturan mo. Ngunit ngayon, ikaw na mismo ang kadiliman. At sumagot si Jinwoo, ako pa rin ang parehong tao. Naalala mo pa ba ako, Lady Selner? Ang pinagkaiba lang ay naging isa ako sa kadilimang nakita mo noon sa loob ko. Sinabi mong nakikita mo ang hinaharap, hindi ba? At dito nga, nagulat si Lady Selner. At sinabi ni Jinwoo, maaari ba kitang pakiusapang tignan din ang aking hinaharap? Pagkatapos, lumapit si Lady Selner at hinawakan ang kamay ni Jinwoo. At sinabi niya, sige. Dito, nag-concentrate si Lady Selner. Pagkatapos, ay bigla na lamang siyang napaluha at sinabing, Mr. Song Jinwoo, talaga bang balak mong akuin ang lahat ng mag-isa? Ngunit paano? Paano kakayanin ng isang taong ganong kabigat na pasanin? Binabalak mo bang isakripisyo ang sarili mo para sa ikabubuti ng lahat? Pagkatapos, sumagot si Jinwoo habang nakangiti. Nakakagaan naman ng loob. Ibig sabihin, gagana ang plano ko. Nagulat si Lady Selner sa kanyang narinig at sinabi, nakakagaan ng loob, sabi mo? Walang sino man ang makakaalala sa iyo. Magiging isang malungkot na laban yun. Pagkatapos, dito nagpaalam na si Jinwoo. Paumanhin sa biglaang pagpunta ko rito at sa paghingi ng mga pabor na tulad nito. At lumipat ang eksena habang nakatayo si Jinwoo sa tuktok ng isang gusali at inilabas niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos, tinawagan niya si Cha Hae-in at sinabi niya, hello, ako ito si Jinwoo. At sumagot si Cha Hae-in na, Jinwoo, ikaw ba talaga yan? At sumagot si Jinwoo, oo, pasensya ka na. Hindi ako nakakatawag. Naging abala ako nitong mga nakarang araw. At sinabi ni Cha Hae-in na, ayos lang, naging abala rin naman ako. At sinabi ni Jinwoo, tama, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Magkita tayo ulit sa lalong madaling panahon. At sumagot si Cha Hae-in na, sige, gawin natin yun. Jinwoo, ipangako mo sa akin na pupuntahan mo ako ha. At sumagot si Jinwoo, oo, nangangako ako. Pupuntahan kita kahit ano pang mangyari. Pagkatapos, makikita si Cha Hae-in na labis ang saya. Ngunit kasabay nito ay nag-aalala rin siya sa mga mangyayari. At biglang lumapit si Choi Jong-in at sinabing, kailangan na nating umalis. At nagulat nga si Cha Hae-in at napasabi na, sige. Pagkatapos, ipinakita ang mga hunters mula sa iba't ibang mga bansa. Naghahanda para sa paparating na napakalaking digmaan. Sa iba't ibang panig ng mundo, nagsama-sama sila bilang iisang puwersa upang labanan ng mga monarchs. Ang Asian Hunter Alliance, ang European Hunter Union, ang African Guild Coalition, at ang Chinese Emergency Response Union. Daan-daang libong hunters ang papunta sa larangan ng digmaan. Pagkatapos, ipinakita si Antares. Napakarami na niyang napatay na hunters at nakatayo siya sa ibabaw ng kanilang mga bangkay. At sinabi ni Antares na, nandito na ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa kalangitan.
At dito, nag-usap si Antares at si Jinwoo. At sinabi ni Antares na, milyon-milyon na sa iyong lahi ang namatay. Gaano ka pa katagal magtatago? At sumagot si Jinwoo, huwag kang mag-alala, malapit na akong dumating. Lumipas ang ilang panahon mula nang dumating si Antares. Makikita si Antares na nakatayo sa ibabaw ng mga wasak na gusali. At sinabi nito, tahimik siya mula pa noong araw na yun. Ano na kaya ang binabalak niya? Pero wala naman dapat ikabahala. Ang mga denizens of chaos sa panig natin ay bumubuo ng hukbo. May 10 milyong sundalo. Kaya ang harapin kami gamit lamang 100,000 sundalo ay katumbas ng pagpapakamatay. Baka tumakas na nga siya hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos, biglang may umatake kay Antares. Sunod-sunod na mga missiles ang bumagsak sa kanya. Dumating ang mga jet fighter mula sa iba't ibang bansa. At pinaulanan nila ng mga missiles si Antares. At napasabi pang isa sa mga piloto na, "Sapul! Mahirap makita mula rito pero sa tingin ko, nakuha natin siya ng maayos sa pagkakataong ito." Habang makikita ang napakalalakas na pagsabog, ngunit biglang nagbago ang anyo ng apoy na kanilang nakikita. At doon ay lumitaw ang isang napakalaking mata ng dragon. At sinabi ni Antares na, napaka-boring. At sa isang iglap, sumabog ang lahat ng jet fighter sa paligid. Pagkatapos nun, lumipat ang eksena sa kastilyong ginawa ni Beru para kay Jinwoo. Habang nakaupo si Jinwoo sa kanyang trono, pinagmamasdan niya ang paligid ng kastilyo. At napabulong siya sa kanyang sarili na, "Salamat, Beru." Pagkatapos, biglang lumitaw si Beru mula sa ilalim ng sahig. "My king!" Habang umiiyak ito, sinabi ni Jinwoo na, "Alam ko." At sa kanyang kanan nagsalita si Belyon, "Masyado itong mapanganib, aking hari." At sumang-ayon naman si Igris, "Sang-ayon po ako." At sinabi ni Jinwoo, "Alam ko, nag-aalala lang kayo para sa kaligtasan ko. Ngunit may mga pagkakataong kailangan mong harapin ang problema ng direkta." At yun naman din ang nagustuhan sa akin ng naunang si Ashburn. Ano kaya ang gagawin niya kung sakaling siyang nasa kalagayan ko ngayon? Kung siya yun, gagawin niyang lahat ng kinakailangan. At sinabi ni Belyon na, "My king!" At ngumiti naman si Jinwoo. Habang nakatingin sa kanya si Belyon, nakita niya na tila iisa na si Ashburn at si Jinwoo. Napasabi na lang siya na, "Parang iisa na sila. Nauunawaan ko na." Pagkatapos, lumuhod sa harapan ni Jinwoo sina Belyon, Igris at Beru. At sinabi nila na, "Mananatili kami sa inyong tabi hanggang sa huling sandali, aking hari." Pagkatapos, tumayo si Jinwoo at sinabi, "Sige." At nagsimula na silang maglakad. At sinabi ni Belyon na, "Hindi ba ninyo kukontakin ang inyong pamilya, aking hari?" At sumagot si Jinwoo na, "Hindi. Kung maririnig ko ang kanilang mga boses ngayon." At mahigpit nang hinawakan ang kanyang cellphone. Naalala niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. At sa sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak, nawasak ang cellphone. At sinabi niya na, "Sa tingin ko, hindi ko magagawang ituloy ito. Kaya tara na, simulan na natin." Lumipat ang eksena sa isang lungsod na tuluyan ng nawasak. Makikita ang mga jet fighter na bumabagsak mula sa himpapawid. Habang ang mga dragon ay walang tigil na nagwawasak ng lahat ng kanilang madaraanan. Maging ang mga tao sa paligid ay kanilang pinapatay. Wala nang ligtas na lugar sa puntong ito. Lahat ay wasak na. Lahat ay naglaho na. Ang tanging nasa isip na lamang ng mga sundalong naroon ay lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Makikita ang isang sundalo na pilit na lumalaban para sa kanyang buhay. Dinampot niya ang isang barel at pinaulanan ng bala ang halimaw na nasa kanyang harapan. Ngunit unti-unti na siyang nauubusan ng bala at napasabi na lamang siya sa kanyang sarili na, "Buwisit!" At dito nga ay tinanggap na niya ang kanyang kamatayan. Pumikit na lamang siya. Ngunit sa ilang sandali, nagtaka siya. At dito nga, nakita niya si Jinwoo. Dumating na ito at nagulat ang lalaki at napasabi na lamang siya na,
Mr. Song Jinwoo, Diyos ko. At sinabi ni Jinwoo na, umalis ka na, tumakbo ka. At dito, makikita ang mga halimaw. Ang mga dragon ay sabay-sabay na sumusugod kay Jinwoo. At napasigaw ang lalaki na, mag-ingat ka Mr. Song Jinwoo. Ngunit mabilis lamang na ginamit ni Jinwoo ang kanyang commander's authority. At sa isang iglap, pinabagsak niya ang lahat ng mga halimaw na sumusugod sa kanya. Lahat sila ay nawasak. At sinabi ni Jinwoo na, ito ang unang hakbang ko sa digmaang ito. Dito ako magsisimula. At pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga alagad. Lumabas na kayo. At sabay-sabay na lumabas ang lahat ng Shadow Soldiers si Jinwoo. At dito nga sila nagtipon, handang-handa na para sa isang napakalaking digmaan. At sa wakas, matapos ang lahat ng paghahanda, matapos ang lahat ng babala, at matapos ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, lumilos na rin si Song Jinwoo. Habang patuloy na winawasak ni Antares at ng kanyang hukbo ang buong mundo, sinimulan na rin ni Song Jinwoo ang kanyang unang hakbang sa digmaan. Ngunit sapat nga ba ang isang hukbo ng mga anino laban sa 10 milyong sundalo ng pagkawasak? At ano ang mangyayari kapag tuluyan na nagharap ang dalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo? Ang Shadow Monarch at ang Monarch of Destruction. Ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang. Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.